Ikaw ba yung tao na pag na-stress ka, bili ka ng bili ng gamit? Kung ano-ano lang, lalabas ka, punta ka ng mall, bibili ka ng isang bagay, kahit hindi mo naman siya kailangan. Tulad ng ballpen, notebook, sapatos, damit. Bili ka ng bili just to fulfill your satisfaction. Kasi nga stress ka eh. Para lang sumaya ka. Pero ang ending, bili kayo ng bili pero lumuluma lang yan. Why? Because ang satisfaction or ang fulfillment, hindi nakikita yan sa pera, hindi yan nakikita sa material na bagay. In Matthew chapter 13 verse 44 to 46, gamitin ko tong ang Biblia, ang Bible, Tagalog version. Ang nakatagong kayamanan. Katulad ng kaharian ng langit, ang kayamanan na nakatago sa isang bukid. Nang makita ng isang tao ang kayamanan, tinago niya ulit ito. Masayang masaya siyang umalis, binenta niya ang lahat ng properties niya para mabili niya ang bukid na yon. Ang parable ng pearl, katulad ng kaharian ng langit ang isang negosyanteng naghahanap ng mga magagandang pearls. Nung nakita niya ang isang high class na pearl, binenta niya ang lahat ng properties niya para mabili yon. May tatlong bagay tayong pag-uusapan dito sa binasa po natin. That number one, the presence of God is sought. Ibig sabihin, searchable ang presensya ng Panginoon. But, ito po ay hidden. Hindi po ito binibigay kung kani-kanino lang at hindi ito nadadampot kung saan-saan lang. Because, if you want to experience the presence of God, you have to seek, you have to find, and kailangan mong magdigdip. Kasi tulad nga ng kayamanan, nakabaon ito sa lupa. At hindi ito basta-basta lang na nakikita kung saan-saan. Sabi niya sa Jeremiah chapter 29, "And if you will seek me and find me, when you search for me with all your heart." So, ang paghahanap, ang pagsisik sa presensya ng Panginoon, ang gamit hindi mata, kundi ang puso natin. Pangalawa, this hidden treasure, the presence of God or the kingdom of heaven, for you to find it, it requires sacrifice. Itong lalaki na to, nung nakita niya yung hidden treasure, ang ginawa niya, tinago niya ulit, tapos masaya siya. And then, pinagbili niya ang kanyang mga properties para bilhin yung lupa na yun, para makuha niya yung hidden treasure. Isa-isahin natin. Ang una niyang naramdaman nung nakita niya yung hidden treasure is joy, kagalakan. Ganun po sa presence ng Panginoon. Kapag natagpuan natin ang presensya ng Lord, kapag natagpuan natin ang kaluwalhatian ng Panginoon ng salvation, ang una dapat nating maramdaman, joy, kagalakan. Pangalawa, papasok dun yung sacrifice. Pinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian para mabili yung lupa na yon kasi gusto niyang makuha eh. Ang tanong sa atin po na mga Kristiyano po ngayon, it requires ba na ipagbili natin ang ating ari-arian para matanggap or maranasan natin ang presensya ng Panginoon? Hindi po. In Romans chapter 12 verses 1 to 2, "Give your bodies to God, let them be a living and holy sacrifice." So ano bang meron sa katawan natin? We have our strength, our heartbeat, ang puso natin, ang isip natin, ang strength natin, ang panahon natin, ang oras natin. So ang hinihingi sa atin ng Panginoon as a sacrifice is our body, ang atin pong availability. Okay, which is good and pleasing and perfect. Kaya pala sinabi ng John chapter 3 verse 3, "Truly, truly, I say to you, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God." So kailangan meron tayong transformation, meron tayong changes sa ating mga buhay. And pangatlo, okay, His kingdom has everything. So alam niyo po nung itong tao na to, itong lalaki na to, nung nakita niya yun, alam mo, ibig sabihin maraming ari-arian itong tao na to. Kasi nung nakita niya yung hidden treasure, sabi niya, mas mataas ang value nun ah. Okay? Parang walang halaga yun ah. Nung nakita niya yung hidden treasure, sabi niya, wala. Lahat ng ari-arian ko ay wala. Walang-wala yan. Kung ikukumpara dun sa hidden treasure na nakita ko sa bukid. That's why, nung nakita niya yon, ang galak niya, pinagbili niya lahat ng kagamitan niya, ng ari-arian niya para mabili yung lupa at para mahukay niya, para makuha niya yung hidden treasure. Ganun po ang presensya ng Panginoon, ganun po ang kingdom of God. Nandoon na po ang lahat. Lahat ng kailangan mo, lahat ng pangangailangan mo, lahat ng fulfillment, lahat ng satisfaction nandun na. Kaya nga sabi ng Matthew chapter 6 verse 33, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you." Kapag inuna mo ang Panginoon, lahat ng kailangan mo nandun na yun. Kaya kapag natagpuan mo na yung presence ni Lord, kapag natagpuan mo na ang salvation, kapag natagpuan mo na ang kingdom of heaven, dun ka na. Okay, i-embrace mo yun. It requires sacrifice and commitment. Dahil wala nang mas hahalaga pa sa presensya ng Panginoon sa kung ano yung meron tayo ngayon.
If you have money, money cannot satisfy. Kahit marami kang pera. Ano, yung iba million-million, billion-billion, but hindi sila nasasatisfy. They want more. Ganun ang nature ng tao. We want more, we want more. Bibili ka ng ganito to satisfy your happiness, your cravings. Pag nasa iyo na, gusto mo ulit ng isa pa, gusto mo pa ng iba pa, we cannot satisfy by things, by money. Lahat ng cravings natin na panlupa ay hindi tayo masasatisfy. Only the presence of God, only the kingdom of God. Kaya kapag nasumpungan mo ang kingdom of God, wala po itong halaga, but not cheap. Wala siyang halaga kung ikukumpara siya sa mga bagay dito sa mundo. Fame, money, promotion, position, lahat ng merong i-offer ang mundo na ito, wala pong kukumpara, wala pong ikapapantay sa kaharian ng Diyos. So today, kapatid, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all your need will be added unto you. That's for today, and shalom.